Pangarap nating lahat na mabigyan ng pinakamahusay na edukasyon ng ating mga kabataan. Pangarap natin na lahat ng bata ay makakapag-aral at ang lahat ay mabibigyan ng dikaligtad na edukasyon sa mga paralang maganda, ligtas, at mahusay ang pamamahala. Pero hindi maiiwasan na minsan parang hindi natin naaabot ang mga pangarap para sa ating mga mag-aaral. Minsan, parang napakalaki ng mga balakid. Pero hindi tayo patitinag. Dahil tayo ay sama-samang nangangarap at kumikilos. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Tita Susie, ang inyong principal. Si Teacher Paul po, guro. At Mami Ida po, magulang na kasama ninyo sa pampapaunlad ng ating paaralan. Nandito po kami upang pag-usapan ang paggawa ng ating School Improvement Plan. Para sama-sama nating malaman, mapagplanuhan, at maipatupad ang mga proyektong magpapaunlad sa ating mga paaralan. Ano nga ba ang School Improvement Plan? Ang School Improvement Plan ay ang plano kung saan nakasulat ang mga angkop at natatanging interventions na kailangang gawin ng isang paaralan. Katuwang ang iba pang stakeholders para mapaghusay ang tatlong key result areas ng basic education: ang access, quality, at governance. Ginagawa sa loob ng isang 3-year cycle, ang SIP ay kailangang maging evidence-based, results-based, at learner-centered. Dinidevelop ito ng isang School Community Planning Team o SPT na binubuo di lamang ng mga guro at mga pinuno ng paaralan, kundi ng iba pang stakeholders katulad ng mga magulang, mga representatives ng local government units, community leaders, mga mag-aaral, at iba pa. The Enhanced School Improvement Plan actually aims to improve the 3 key result areas that we have in basic education. We go for access to basic education. Well, that includes to opportunities that we have for our kids to enroll in different interest programs. We also would like to encourage the quality education that we have in our schools. We refer to that as the improvement of our performances of our respective schools in the field. And of course, we go for effective, transparent, and engaging governance of basic education. It is also worth mentioning that our enhanced school improvement process is guided by the principles of being evidence-based, results-based, and learner-centered. When we speak of being evidence-based, we don't just go for assumptions in the Department of Education. We would like to see to it that all our outputs are being supported by data. When we speak of being results-based, then we would like to see to it that our results, our outputs, are being measured in terms of effectiveness. This may include several indicators that we have based on the projects and the plans that we have. When we speak of being learner-centered, we ascertain to it that all the efforts that we have are really centered towards our learners. Para po sa mga school heads at mga guro, maganda pong tandaan natin na tinatahi ng SIP ang ilang elemento ng sistema ng pamamahala sa ating mga paaralan. Kasi po ang SIP yung magiging basihan ng laman ng ating Results-Based Performance Management System o yung RPMS. Kasi po ito rin po yung gagamiting basihan para sa
Paglalaanan ba ng pondo yung mga projects na gagamitin? Mga trainings po ng teachers, training ng staff, pati po sa infrastructure development at iba pang kinakailangang school projects and activities. Maaari rin po kasi itong maging basihan sa paglalaan ng pondo ng LGU at iba pang institusyon. Tinitiyak po ng SIP na ang ating performance, ang ating trainings, ang mga projects at iba pang school activities ay swak sa pangangailangan ng ating mga paaralan. Tara na! Mag-SIP na tayo! Teka. Hindi basta-basta sinisimula ng SIP. Kailangan paghandaan ng mabuti ang pagsisimula ng SIP cycle. Kailangan pang maghanda? Wow! Ang ganda ng bundok na yan! Ang taas! Kaya nating akatin yan? Kayang-kaya! Tayo pa! Eh, ano pang hinihintay natin? Tara! Hoy! Wait lang! Kung basta-basta tayong aakyat, maaari tayong maligaw dahil di natin inalamandaan. Mauhaw, walang baong tubig, o kaya ay ginawin at di tama ang damit. Maaari tayong magkaproblema kung di natin paghahandaan ang ating pag-akyat. Kailangan natin ng tamang paghahanda upang magtagumpay. Katulad din ng paghahandang kailangang gawin sa ating SIP cycle. Paano ba natin pinaghahandaan ng SIP? Ano-ano ang mga kailangan gawin sa preparation phase ng SIP cycle? Bago magsimula ang SIP cycle, ang school head ay bubuo ng isang team. Kadalasan ay binubuo ng mga guro upang maghanda sa paggawa ng SIP. Ang team na ito ang siyang gagawa ng pinakamabusisi at detalyadong bahagi ng SIP. Ito rin ang pinakamahalagang bahagi. May ideya ba kayo kung ano yon? Bago tayo makagawa ng plano kung paano natin pauunlarin ang ating paaralan, kailangan muna nating alamin kung ano ang mga bagay na ating aayusin. At dahil hindi naman tayo sobrang yaman o may mahiwagang bibi o pato na magbibigay sa atin ng limpak-limpak na resources, kailangan nating matukoy kung ano talaga ang kailangang tugunan sa limpak na bagay na mai-improve sa ating paaralan. Pero paano natin malalaman kung ano ang mga pagbabagong gagawin kung hindi natin alam ang kalagayan ng ating paaralan? Kaya, ang unang kailangan gawin ay kilalanin ang ating paaralan at ang kinabibilangang komunidad nito. At ito ay magagawa natin sa pamamagitan ng matyaga, masusi, mabusisi at masinop na data gathering. Katulong ang komunidad, ang barangay at iba pang mga mahahalagang stakeholders sa ating paaralan. Tama! Pero syempre, bago po tayo makagawa ng school improvement plan, kailangan muna nating malaman ano-ano ba yung kailangan nating i-improve sa ating mga schools. Para sa akin ito yung pinaka-exciting na bahagi ng paggawa ng SIP. Yung mag-iimbestiga ka ano ba talaga yung tunay na kalagayan ng iyong paaralan. Hindi sa punto de vista ng mga school head o yung mga nakatataas sa opisina ng DepEd, kundi mula sa mata ng bawat miyembro ng bumubuo sa ating pamayanan. Kaya po natural lang po talaga na sangkatutak na impormasyon yung kailangan nating mahanap. Buti na lang at meron tayong iba't ibang tools para gawin ang mga ito. Nandyan ang School Community Data Template, Child-Friendly School Survey, Child Protection Policy Implementation Checklist, Student-Led School Watching and Hazard Mapping, at ang School Report Card. Gusto ko siyang bigyan ng analogy. In order for a doctor to give the best medicine for a certain illness, definitely he would diagnose his patient first in order to arrive at the precise medicine that he'll be giving. Bringing it to the context of our schools, we are guided by these different templates that we have. The processes in the school improvement plan allows us really to understand and to get into the root cause of the problem.
we would like to highlight that there are two things that are possible here. Either we identify the wrong problem or we get to the wrong solution. So we would like to see to it that the real problem is being identified first. Para pag-usapan natin tungkol sa pag-aaral ninyo. Iha, ba't parang inaantok ka? Pasensya na po. Puyat po kasi ako eh. Nagtinda po kasi ako sa palengke. Ganun ba? Ay. O ikaw, Iha, bakit nakasalumbaba ka? Masakit po kasi yung ngipin ko eh. Ay siya, anong masakit sa'yo? Masakit po kasi yung sikmura ko. Hindi pa po ako kumakain simula kanina. Ay. Oh, eto, bakit may black eye to? Nabuli po kasi siya. Hindi natin nakita yan Kaya napakahalagang kumpletong datos pati sa kalusugan, buhay pamilya, buhay sa pamayanan at iba pa. Baka nandun ang sagot sa tanong natin at sa ating classrooms. Tandaan po, kailangan kompleto ang mga data na ating makakalap. Sapagkat kapag kulang po, baka hindi po natin tunay na makita ang kalagayan ng ating mga paaralan. Bahagi ng pagiging kompleto ang pangangalap ng mga impormasyon na batay sa point of view ng mga bata o mag-aaral. Kaya sagutan ng mabuti ang Child-Friendly School Survey, ang Child Protection Policy Implementation Checklist, at ang Student-Led Watching and Hazard Mapping. At alamin ang kalagayan at opinyon ng ating mga mag-aaral. Mapapagaan natin ang ating data gathering kung makikipagtulungan tayo sa iba't ibang stakeholders ng ating paaralan. Pero tandaan po natin, kailangan nating tiyakin na updated at accurate ang ating mga data. Huwag po tayong gagamit ng old data para lang makakompleto ng forms. Alam mo ba na... At saka meron pa. At saka ganito pa. Buti pa ang social media. Laging updated. Ang data sa mga forms, outdated na. Kapag kumpleto, accurate at updated ang ating information tungkol sa ating paaralan, pwede na nating buuin ang team na siyang gagawa ng SIP. Ito ang tinatawag na School Community Planning Team o SPT. Ang mga miyembro ng SPT ay ang school head bilang team leader, student representative, teacher representative, parent representative, barangay or LGU representative, miyembro ng BDRRMC, member of School Child Protection Committee. Pero kung kinakailangan, maaaring mag-anyaya pa ng mga taong bihasa sa mga paksang tatalakayin upang makakuha ng mas maraming pananaw. Teacher Paul, Mami Ida, kailangan po nating tandaan na kailangan makasama ang lahat ng stakeholders sa SPT dahil ang team na ito, sila yung mag-iisip at bubuo ng mga priority improvement areas sa mga bagay na kailangang tugunan sa mga paaralan. Agree po ako dyan. Importanteng malaman ang pananaw ng mga magulang sa kung ano ang kailangang paunlarin sa paaralan. Napakahalaga nun. At syempre, pati ang pananaw ng iba pang mga kasama sa ating komunidad. Alam naman po nating lahat ng ating mga stakeholders ay katuwang po natin yan sa pag-improve ng ating mga eskwelahan, sa ating mga paaralan. That is why it's very important that we must be able to show to them the real scenario of our schools.
If we miss that, they might be giving us an assistance which is not really what we need at all. That is why it's very important that we expose them to the background of the school. What do we need, in other words, for them to be able to give the precise interventions and help that our school needs. Like say, for example, when we have members of the school planning team, which comes from our external stakeholders, our local government units, our barangay officials and the likes, well, we don't give them the data that is not appropriate for them. We give them what are the needs that we have in terms of our community and school relationships for them to be able to give proper interventions and assistance. Like say, for example, if we show to them the need that we have for instruction, it's very difficult because that is in the field of our teachers and our administrators. However, they may provide assistance indirectly, but it would be best for them to really come up with assistance that is really aligned to their functions and roles in helping our schools. Mahalaga ding tandaan na sa multicultural settings, may mga stakeholders tayo na mga katutubo o kaya'y iba ang relihiyon. Kailangan ay represented sila sa ating team. Maaari kasing may mga ideya sila o may mga pangangailangan na hindi natin agad nakikita. Ngayong nagawa na natin ang ating data gathering at nakabuo na tayo ng school community planning team, malapit na tayo magsimula sa ating SIP cycle. Isang napakahalagang bagay na lang ang kailangan nating gawin. Kailangang mag-meeting muna ang ating SPT para ika nga to make sure everyone's on the same page. Sa meeting na ito, kailangang ipaliwanag ng school head kung ano ang school improvement plan at kung ano ang mga gawain at responsibilidad ng SPT. Kailangan ding pag-usapan ang vision ng Department of Education, ang core values nito, at ang goals ng ating division office. Mahalagang maunawaan ng bawat miyembro ng SPT ang mga ito at magkaisa ang lahat sa mga layunin natin sa edukasyon. As a learner-centered institution, we are mandated to ensure that appropriate, safe, and child-friendly environment for all kinds of learners. No? Kumisan, nagkakaroon po ng pagkakataon na ang regular class ay nagkakaroon din po ng mga batang with special needs. Dito, lahat po ay tinatanggap natin kung saan sinisikap natin na sila ay maserbisyuhan at maibigay yung quality education na hinahangad nating lahat. Nagkakaroon din po ng pagkakataon na nagpaplano po tayo. Kasama po natin ang ating mga master teacher sa pagpaplano. Doon inaalam po natin kung ano po ang mga pangangailangan ng ating mga mag-aaral. Inaalam din natin kung ano yung pagkukulang ng paaralan ng nakaraang taon. Sa pagpaplano po, ang ating top priority, siyempre palagi ay ang ating mga bata. Iniisip din po natin kung ano pong paraan ang maitutulong ng ating mga stakeholders at partners para po sa patuloy na pag-improve po ng relasyon ng paaralan at ng ating mga magulang. Sinisikap po natin na maliwanagan din ang mga magulang na napakahalaga ng kanilang participation sa patuloy na pag-unlad ng pag-aaral ng kanilang mga anak. During my first meeting with my school planning team, naalala ko po, gabi pa lang ay pinag-isipan ko na kung paano ko po may engganyo ang mga taong ito para sama-sama kaming magtrabaho. Pinilit nating makuha ang kanilang puso at isip. Inumpisahan ko po sa pagtatanong kung ano ang kanilang pangarap. Pinag-drawing po natin sila kung ano ang pangarap nilang paaralan. Ang sabi ko pa nga, hindi na kailangang maganda ang drawing nyo. Ang mahalaga ay nandoon kung ano po ang nais nyo. I was surprised na nakita ko na iisa pala kami ng gusto. Nakita ko si nanay kasi yung ating GPTA president. Dinrawing niya, ito ang gusto kong maranasan ng anak ko na meron kaming computer laboratories, may sports facilities, may garden, at may playground. Ito naman si teacher, ang gusto naman niya ay napakagandang classroom, air-conditioned room, with TV. Nandito rin kasama rin namin noon ang aming SPC chairman, kung saan nakita niya na hindi madali ang mga pangarap na ito, ang mga dinrawing nyo, kailangan ninyo ang tulong namin.
Bawat isa, nakita nila na ang pangarap pala namin ay we are walking on the same direction. Sabi ko actually, ito rin po ang nais ko para sa mga anak ninyo. Ang tanong ko lang po ay, kaya ba natin? Matutulungan niyo po ba ako? At very positive naman po ang sagot nila dahil naging bahagi sila sa pagpaplano at hindi lamang ako ang nagplano para sa mga bata at para sa ating paaralan. No, natutuwa tayo dahil nakikita natin na ang ating mga guro ay bukas na ang puso at isip na kung gaano kahalaga ang ginagampanan nilang papel. Nakita rin natin na dahil sa pagpaplanong ito, namulat ang mata ng ating magulang, ng ating iba pang stakeholders, na napakalaki pala ng problema ng paaralan. No? Na ang problemang ito ay dapat ay hindi lamang paaralan ang hahayaan natin na mag-sumikap na ito ay matustusan at mabigyan ng solusyon. Nakita nila na ang kahalagahan ng partisipasyon ng bawat isa. Educating the children is not the only responsibility of the school but the business and concern of everyone in the community. Na kapag ang problema pala ay pagpapabasa, pwedeng ang magulang ay makatulong din sa pagpa-follow up ng pagbabasa ng kanilang mga anak sa kanilang mga tahanan. Si teacher naman, naisip niya na hindi pala sapat na magkaroon lang siya ng oras, ng 6 na oras sa pagtuturo. Nakita niya na kaya ko pa palang magbigay ng oras bukod sa 6 na oras na inaasahan sa akin ng gobyerno. Dahil nakita niya, napakahalaga ng papel niya. Pagtapos ng isang mahusay na orientation at sharing ng ating vision mission, kailangan na nating mag-schedule para simulan na natin ang ating SIP cycle! Excited na akong simulan ng paggawa ng SIP! Magmula nang maunawaan ko ang vision, mission, at core values ng bayan natin para sa edukasyon, iba na ang pakiramdam ko sa mga gawaing ang eskwela. Wow! Feel ko yan, Mami Ida. Nung hindi ko pa naiugnay ang mga ginagawa ko bilang guro sa ating vision mission, parang may kulang. Pero dahil sa ginagawa nating to, napakahusay na, naging makulay ang lahat ng gawain natin. Siyempre, mas maganda dito kung lubos nating nauunawa ng lahat ng ginagawa natin ng mas malawak at mas malalim. Dahil, dapat naiintindihan natin bakit natin ito ginagawa araw-araw. Kaya tara na. Simulan natin ang paggawa ng ating School Improvement Plan. Kaya kung may tanong kayo o gustong linawin tungkol sa SIP, sumangguni sa School Governance and Operations Division, sa Field Technical Assistance Division, o sa School Effectiveness Division. Kita-kits!